Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi lang sa loob ng partido nagkakagirian ang mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, kundi maging sa pagdinig sa Senado matapos magkasagutan sina Senator Manny Pacquiao at opisyal ng CUSI faction na si Attorney Melvin Matibag. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa panukalang budget ng Department of Energy o DOE sa 2022, natanong ni Pacquiao si Energy Secretary Alfonso Cusi sa umano'y tongpats sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kwestiyon ng senador kung bakit nananatili pa rin ang Philippine Electricity Market Corporation o PEMC bilang market operator kahit mayroon ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMAP. Nakita natin kung paano sinindikato ang mga nasa kapangyarihan ang IPERA law. Kung yung trabaho para sa isa ay ginawang dalawa, kaya doble-doble ang bayaran ng ating mga consumers. Paliwanag ni Cusi, pinapangasiwaan pa ng PEMC ang IMAP na noong 2018 lamang anya nabuo bilang bahagi ng transition stage. Pinabulaanan din ng kalihim ang umano'y korupsyon at iginiit na sumunod sila sa panuntunan ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA. Wala pong korupsyon. Ngayon po, bakit po ang capitalization ng IMAP is only 7,000 pesos? Kasi nga po, non-profit, non-stock corporation. Wala pong kinikita yan. Ito pong sinasabing mga accusation na ganyan, that is naman siguro po masakit din po. No? And I hope that it can be done outside the walls of Senate at para po kung kailangan ikaso po. Pero kwestiyon din ni Pacquiao ang umano'y kaugnayan sa market operator ni Attorney Melvin Matibag na siyang President at CEO ng National Transmission Corporation o Transco pati na ng asawa nito. Dito na nagsalita si Matibag. If Senator Pacquiao only read the IPERA law, buo ang kwento dito eh. Transco noon ang operator muna bago nag-PEMC. Kasi wala na Transco dyan. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. My wife as an incorporator, an independent incorporator. Attorney Melvin Matibag. Pero hindi ito nagustuhan ni Senator Sherwin Gatchalian na nangunguna sa pagdinig at pinaalis sa pulong si Matibag. Huwag tayong This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. Bastos itong si Attorney Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, eh, parang walang pinag-aralan. Huwag po kayong mainit, huwag po kayong magagalit sa akin. Katulad nung ginawa ni Attorney Matibag, nabastusan ako. Si Cusi humingi na lamang ng dispensa. I have to apologize for the interruption and if you are offended by Attorney Matibag, I have to make that apology considering that he comes from the DOE family. So my apologies. Inaasahang magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang komite para sa budget ng iba pang attached agencies ng DOE. At ito, subok na natin to. In the past couple of elections, subok na natin to. Ang mga tao po ay hindi masyadong natutuwa sa mga politiko o kandidato na self-righteous. Sino po ba yung self-righteous? Ito po yung mga politiko o mga tao na ang tingin sa sarili nila, sila lamang ang matino, sila lamang ang magaling, sila lamang ang matuwid, sila lamang ang malinis. At kapag ka hindi nila kapareho ng isipan, mga jologs, mga engot, mga masama, mga pusakal, mga mamamatay tao. O, ganun. Yun ang problema sa inyo. Kaya binibigyan ko na kayo ng tip. If you want to win the people over, papunta sa kampo ninyo, hindi ganun ang paraan. Hindi ganun ang paraan. Maniwala kayo sa akin. Ako, marunong ako makipag-usap sa presidente ng Pilipinas. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Nakakapag-usap ako ng
ng presidente, vice presidente, senador, lahat. Nakakausap ko rin yung mga nakalublubang ang paa sa putik, sa basura. So kahit paano meron akong ideya kung sino yung mga tao na gusto nila at yung mga taong nauunawaan sila. So wag na lang maging self-righteous. Wag. Hindi po tamang maging self-righteous. Maniwala kayo. Magba-backfire po sa inyo yan. Eto lang ha. Baka nakakalimutan nyo na ha. Kayo kasi ang dami nyo pa dyan. Hindi ako makaalis eh. Birang patis naman oh. Hindi ako makaalis eh. Mahigit 3,000 yung nandito eh. Bira. Eto. Kiko Pangilinan. Baka akala ni Kiko Pangilinan tayo ay malilimutin. Remember, in 2004, sino po yung majority floor leader ng Senado nun? Di ba, ang nagbibilang ng boto ng presidente, vice-presidente, ay ang Kongreso. Sila po ay nagkukonvene bilang National Board of Canvassers, yung Congressional Board of Canvassers. Nagkaputol-putol yung martilyo ni Kiko Pangilinan, kasasabi ng noted eh. Oh, ang dami-daming mga ebidensyang pinapakita, mga questionable sa boto ni Gloria Arroyo during that time. O ano sinabi ni Kiko Pangilinan? Noted. Noted. Puro noted. Sasabihin ko bang enablers yan ng pandaraya during that time? Hindi. Baka yun ang posisyon yan eh. Baka yun ang kanyang paninindigan nun. Masisisi mo ba siya doon? Ngayon, naiinis lang ako kung makapagsalita sila ngayon para bang hindi sila nagkakamali. Para hindi sila nagkakasala. Kung tutuusin, lahat ng mga maka-FPJ, pag naalala yun, Senator Kiko Pangilinan, pag naalala nila yun, yung pagiging Mr. Noted mo, baka sumakit ang katawan mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Sa nakalipas na 6 na taon na to, anong nagawa ninyo para sa bayan? Sige nga. Anong nagawa niyo para sa bayan? Senador kayo. O anong ginawa mo? Yung batas na ano ba tawag doon? Yung batas sa bata. Naging ulyanin yata ito. Nagka-COVID lang ako. Nagka-COVID lang ako eh. Nagiging malalamutin na ako. Ano tawag doon? Yung ibinaba yung pagka ganito ang edad nung gagawa ng krimen, hindi mo pwedeng ikulong. O sino ba may pakana nun? Maaaring hindi lang ikaw yun. Pero ikaw ang umaangkin nun. O proud ka ba dun sa ginawa mo na yun? Kaya, sasabihin mo ngayon, magsasaka ka. Alam nyo, marami tuloy akong naalala eh, pambira. Ang dami ko tuloy naalala mga kasawian ng bayan dahil sa mga politikong ngayon eh, akala yata malilimutin ta. Ayun, Juvenile Justice Act! Manny Guzman, may tama ka! Woohoo! Dahil dyan ay bibigyan kita ng siopaw. Siopaw, laki na siopaw ko. Bango. Yan. Juvenile Justice Law. Yung bang mga batang mga bugok na bata na ginagamit na akyat bahay, akyat bahay, drug courier, ayan. Ang mga bata pa, marunong ng manaksak. Snatcher. Kasi alam nila eh. Alam nila, hindi sila makakukulong eh. Alam nila. Lusot tayo dito. Maraming salamat po kay Kiko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pinakamalungkot na pangyayari. Sa panahon ba na to na dahil ba hindi nanalo yung bata ninyo? At andyan naman kayo, ang tagal na kayo, ilang taon na kayo dyan eh. Nakailang taon kayo dyan, ano ba ang nagawa ninyo? Tapos nung nawala kayo, may ibang gumagawa ng maayos sa bayan natin, minalas ng tayo dahil nag-pandemic. Ano ginawa nyo? Kaya ako, wala akong kaamor-amor dito kay Kiko Pangilinan eh. Nakasama ko yan sa ABS. Ay, ayos naman yan. Pero as a person, wala tayong problema yan. Pero yung mga policy na ginagawa nyo,
hindi ito nakabubuti sa bayan eh. Hindi nakabubuti sa bayan. Di ba? Wala eh. Minsan eh, naalala ko, ito, meron pa pala ako isang naalala. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Pasensya na kayo. At nakalimutan ko na yung naalala ko. Ang bihira pati siya. Anyway, ang dami natin na pag-usapan. Sa ibang pagkakataon naman, sumasobra na kayo. Bihira kayo. Ayaw nyo kasi umalis eh. Ayaw nyo kasing umalis eh. Kaya, maniniwala ba kayo? Ito, mga kasama, maniniwala kayo. Meron akong na-cover na bata. Ang kaso, alam nyo kung ano kaso? Rape. Rape po, rape. Katutuli pa lang ng bugok na bata, ng rape na. Kinutusan ko nga eh. Sabi ko ba, di ba alam na masama yung ginawa mo, krimen? Alam naman daw niya. Pero hindi naman daw siya makukulong. Dahil meron daw batas si Kiko. Isip-isipin mo ginawa. At least sikat siya sa mga batang tulisan. Sana nga makaboto yung mga yun, nang maiboto siya. Anak ng bakang dalaga. Oh. Anyway. Oy, magsiuwi na kayo. Sige, bawi na po. Napapagod na ako. Next time na lang. Bye-bye! Ito po si Katunying. Ay, di pala si Kikong Matching pala. Ito po si Katunying. Thank you po. Bye-bye.